Hindi sir, yun nga, nasabi ko din po sa kanya na yung water kasi, after mo magpa-install, after mo na-avail yung machine, hindi na natin kailangan maglabas ng puhunan. Tapos na. You have a money generating machine actually sa water station. Kasi you find it na medyo mahina ang benta. I could help you out sa marketing. Yun naman ang tulong ko sa mga customer ko. Don't worry, wala naman bayad. Watermax na may hina ang operation. Tawag kayo sa amin para i-promote namin. Maganda benta, pagkaganan. Kung mahina ang negosyo ninyo, tawagan nyo kami para ipopromote namin. Pambira, hindi na kailangan i-promote kasi malakas na. Yung mga business kasi na yon, lahat po yun, hindi yun machineries. Yun yung mga produkto na pag binili mo at naibenta mo, bibili ka ulit para may maibenta ka ulit. So, it's a cycle na trading na nangyayari na you have to buy, sell, sell. Parang ganon. Dito naman, pag bumili mo isang machine, all you have to do is sell and sell and sell and sell and sell. Lahat ng negosyo ko gano'n. Yelo, tubig, laundry. It's a machine na nagpa-process ng serbisyo. Hindi sir, yun nga, nasabi ko din po sa kanya na yung water kasi, after mo magpa-install, after mo na-avail yung machine, hindi na natin kailangan maglabas ng puhunan. Tapos na. Nasabi ko sa kanya, sir, na kasi kung magbibigas tayo, lalabas ng puhunan, may stock ng bigas, marketing natin. Kahit sa clothing, ma'am. Sa clothing nga di ba? Pag naubos yung tela mo, bili ka ulit. Naubos yung tinta mo, bili ka ulit. Ito po, filter lang. You have a money generating machine, actually, sa water station. Kasi natural resource na po yung pinaprocess nyo Hindi yung bibili ka ng kilo-kilong tela, piprintan mo, graphic artist, dami-daming transactions. Kung yun nga, na-handle nyo yung stress na yun. Etong tubig po, simple lang. Deliver lang. Mabilis deliver mo, walang magagalit sa'yo. Kasi mabilis ang deliver Pero ma'am, pag matagal deliver mo, maraming magalit sa'yo. Kasi sabihin sa'yo, na kami, wala pa yung deliver mo. Actually, sir, nabangkat ako 2020. Okay. Ibig sabihin, ma'am, pagka naging successful ka sa water station business, pwede na kitang ma-interview. Why not? Hintayin mo muna, no? Siyempre, sir. Kailangan successful muna. Tsaka kita yung interviewin, di ba? Hingi ako ng appointment sa'yo pagka bumibenta ka na. Pero ma'am, ganito. Sa akin, kahit di ka pa successful, ma'am, kunyari nag-start ka, tapos you find it na medyo mahina ang benta, I could help you out sa marketing. Yun naman ang tulong ko sa mga customer ko. Don't worry, wala naman bayad yan. Pakainin mo lang ako ng adobong maanghang. Adobong pusa. Kinakain po. Ano? Adobong? Ano daw? Pusa? I don't eat cats, man. Wag naman pusa. Dami-daming pagkain na. Ang dami-daming may pato naman. Di ba? Rabbit. Kumakain ka ng pusa? Doon po kasi sa lugar nila, yung barangay nila. Maraming pusa? Mahilig sa pusa. Ha? Kinakain ng pusa sa inyo? Oo. Huwag mong papuntahin dito yung mga taga dyan. Marami ako alaga pusa Ang dami ko alaga pusa Mahilig kami sa pusa. Nanonood ka naman ng vlog ko, ma'am. Kung nanonood ka, sinasabi ko naman doon na pag nagbayad ka dito, wala nang bawian, wala nang atrasan niya. Yun naman, di kami nagpo-perfect. Kagaya yung isang client ko, tumubo pa 50 milyon Ang bira, isang taon dito yung pera niya. Hindi, 20,000 lang naman yun. Nag-reserve siya ng 20,000 pesos. Nasa abroad pa siya. Hindi nakauwi agad. Isang taon. Tapos binibiro ko, sir, ang bira, tumubo pa yung pera mo dito Kasi nagtaas na kami ng presyo 390 dati, ngayon 430 na siya. Parang increase ng 50,000 pesos. Napanood mo ba yun? Yes. Napanood pala ni ma'am. Nung nag-down siya, kung magkano yung price nila, ganun pa rin. Oo, yun pa din. Kahit nag-increase na kami. Kasi nakakontrata na yun. Whatever na na-establish natin sa kontrata, yun na yun. Hindi namin babaguhin. Kahit medyo sabi nga namin, tumaas na yung bilihin Alam mo naman, tumaas na Follower niyo ako pero wala akong discount. Kung walang discount ang follower, ma'am. But don't worry, we will give you good service. Tsaka free marketing. Kaya nga ni-encourage ko, kanina nag-vlog ako, sabi ko sa mga Watermax na may hina ang operation, tawag kayo sa amin para i-promote namin. Maganda benta, pagkaganan. Sipin mo saka nakakita ng company, ma'am, na nananawagan sa social media. Kung mahina ang negosyo ninyo, tawagan nyo kami para ipopromote namin. Pambira, hindi na kailangan i-promote kasi malakas na. Baka sabihin, ma'am, nagbibiro ako Pinost ko to kanina Taga-Leyte ito, Taga-Leyte. Ano yung package? Sakaling naman guys na ang business nyo ngayon ay medyo struggle, don't hesitate to call us. Tawagan niyo po kami, i-message niyo po kami, and we will try our best to promote your business. Dito sa Watermax, tandaan niyo po, walang iwanan. Sakit magsalita ni ma'am. Hindi ako tawag doon, Hindi ka photogenic. Actualgenic? Ano yan? Actualgenic? Parang siya, no? Di ba res lang?
Araw-araw, sir, pinapanood. Kinukwento nga kita sir, pag nasa taas kami, nag-ooperate ako. Panoorin mo si Sir Alfred. Thank you po. Kaya yan, nabudol ako. Ayan, bumili ka tuloy. Interesado pa lang eh. Actually sir, nag-iisip kasi kami ng ibang business. Hindi either bigas. Oo. Kaso sabi ko sa ganito. Sabi ko, Yung mga business kasi na yon, lahat po yon, hindi yun machineries. Yun yung mga produkto na pag binili mo at naibenta mo, bibili ka ulit para may maibenta ka ulit. So it's a cycle na trading na nangyayari na you have to buy, and sell. Parang ganon. Dito naman, pag bumili mo ng isang machine, all you have to do is sell. Di mo, ma'am, lahat ng produkto ko ganon. Lahat ng produkto ko. Tingnan mo, from water station, pag bumili ka ng isang machine, yung machine na yun gagawa ng tubig, pag pinarases, pera na. Yung machine nandun lang. Sell ka lang ng sell. Diba? Ngayon, yung laundry, ganun din. Pag bili mo ng laundry, install namin yan. Ang mangyayari, lahat ng laba ka lang ng laba, bayad lang sila ng bayad. Yung laundry mo nandyan lang. Yung yellow, ganun din. Yung ice machine ko, pag in-install ko sa'yo, hanggang naglalabas ng yellow yan, benta ka lang ng benta ng yellow. Yung puhunan mo nandun. And worst case scenario, ito palpa ka magnegosyo, di ka marunong magnegosyo, nalugi ka. Sample, worst case. Yung binili mo sa akin, may value pa rin eh. Machine pa rin yun eh. Benta. Pag binenta mo, 10,000 pa rin yun. Hindi yun barya. 10,000 pa rin ang halaga. Saan yung part na sabihin mo sa akin na nalugi? Di ba? Imposible naman na hindi ka nakabenta kahit konti. Kalokohan yun. Kunyari, nag-laundry ka. Pag nabankrupt ka, for example, let's think about the worst. Ito na yung worst. So, sinasabi ko. Hindi mo minanage siyang tama, nabankrupt ka, nagkaroon ng anumang problema or whatsoever. In time na ibebenta mo, mag-abroad ka or whatsoever, mahal pa rin yung value. Kaya nga kami, ma'am, we are very much willing na gusto mong negosyo, tulungan kita. Kung gusto mong utangin, libre, walang interest. Willing kami ipautang kasi alam namin yung value ng unit. Wala kaming pangamba eh. Kasi pag di mo kami binayaran, pull outin ko yan. Kasi pwede ko ibenta, mahal pa rin. Gets mo? Saan kami part doon malulugi? Kumbaga kami nga mismo kung takot ka magnegosyo, we are very much willing na ipa-installment ng walang tubo. Ganon kami ka-confident sa machines namin. It's a matter of management. Wala namang negosyo, ma'am, na pag put up mo, boom agad eh. Kinukultivate natin. Lahat ng negosyo kukultivate mo. Ma-market mo, gagawa ka ng system, i-manage mo ng maayos, magbibuild ka ng trust sa community para magdumami yung customer mo. Kami, nakikita mo nyo po ngayon na madami kaming customer. Hindi naman yan isang snap eh. Hindi. We are 18 years in industry. Ang tagal na po namin. galing pa lang po kayo ng Hong Kong, di ba? Kagabi. Kaya nga, sabi ko. Alam niyo galing ako Hong Kong, no? Siyempre, kaya nga, follow sir. Follower. Kaya pala ngayon pumunta kasi alam niya nakauwi ako. So, ibig sabihin, kung hindi pa ako nag-vlog na nandito ako, hindi siya pupunta. Yes, sir. So, ganun po ang negosyong tubig. Lahat ng negosyo ko ganun. Yelo, tubig, laundry. It's a machine na nagpa-process ng serbisyo. Kaya, mahirap malugi. May yelohan din kasi ako, man. Meron din ako mga industrial na yelo. Kagaya ito po. Meron kaming planta ng yelo sa China po. Rice plant namin sa China. Tapos yung process po niya ito. Kung gaano ka-bilis yung yelo. So yan, pag ganyang kalakas ang yeluhan mo, ma'am, 2 tonner pa lang to, pero hanggang 10 tonner meron. Pwede rin utang. Wala rin tubo. Baka sakali, sir, pag nag-click kami. Oo, ma'am. Ako, I don't look down to the other people, you know. Kapag nakita ko po na talagang willing magnegosyo, andito kami to support. So ito, 1 million, 150 lang. Pero 1 tonner ice na to. Ngayon, meron ako yung Max series na ito yung pinakamabili sa akin, ma'am. Ito, ma'am, yung aking 1 tonner of ice. Ang halaga nito, 1.7 million po ito. Pero pwede mo siyang ma-installment. 800,000 lang ang down payment. Meron ka ng yeluhan. It's the same price ng half tonner. Kasi kalahating tonelada po, pwede ng pang business yon. Pero to, 1 tonelada na to na yelo. Tapos yung 800,000, i-finance po namin, pwede mo kong bayar ng 141,000 per month. 6 months to. Pero pwede ko extend ng 1 year. So, nasa inyo po yun. Again, wala po siyang tubo. In case lang. Pag lumakas, yun naman po yun eh. Kapag nakikita mo, ma'am, na nag-ooperate na yung negosyo mo, tapos lumalakas yung demand, makikita mo pag lalo mainit, yelo na, sunod. Kasi lahat ng client namin, ganun eh. Kapag lumakas yung tubig, lumalakas din ng yelo. Everyday use ng mga tao. Opo. Tubig, yelo. I dare you, ma'am, magkaroon ka na ng kliyente, 3 restaurant lang. Lakas sa yelo nun. 3 restaurant lang. Yung yelo mo, worth it na investan yun. Kasi umuubos yun, ma'am, ng around 200 sacks na yelo every day, isang restaurant. Sa Pampanga kayo, daming
Aming restaurant. Imagine mo, ma'am, kung ipahawak mo sa mga dealership mo. For example, ma'am, sa tubig mo, ang marketing mo, naghanap ka ng dealer. Kaya isang lugar, tayo ka ng isang dealership doon na, ano pangalan ng ano? Voltes 5 Water Refilling Station. Itong Voltes 5 Water Refilling Station, ang ganda ng pangalan, no? Catchy, no? Itong Voltes 5 Water Refilling Station mo, ma'am, syempre may dealer ka. So yung dealer mo na yun, maramihan ang kinukuha. Ngayon, next venture mo doon, alukan mo ng yelo. Itong dealer mo, lagyan mo ng ice box. Tapos, lagay ka lang ng lagay ng yelo. O di lahat ang mabebenta, every deliver, tignan mo lang. Ang yelo po, napakalit ng puhunan. 2 piso lang. Kung bebenta mo, magkano ang isang ganun? 10. Pero yun, wholesale price yun, ma'am. Pero kapag binibili ng mga sa dealer yan, umaabot na po yun ng 15 to 20 pesos. Alphamart, 20 pesos. Kung 15 ka, ang lakas sa mga ininom yan, ma. Ang mga, ano, di totoo, di ba? Kaya nga yung ibang mga beer house, naubusan pa ng yelo yan. Pampanga kayo, ang dami pong... Dami lang iinom. Ay, may inginom dyan. Hello, shoutout sa mga inginom. Hindi, real talk. Yung Pampanga kasi nakikita ko, ang laki ng potential business talaga doon. It's just happen na sa Pangasinan ako. Pero kung nasa Pampanga ako, mas marami ako magiging benta doon. Kasi ang dami na pong establishment doon eh. Nakita nyo nga ako, ang liit ng lugar ko. Nasa remote area pa ako. Sa dibdib talaga. Nasa liblib pa. Ang hinahabol na lang sa akin, ma'am, service eh. Talang sa Pampanga, sir, dadaanan mo, puro spas. Oo, dami. Kagandahan lang kasi dito, kumpleto na yung servisyo dito eh. Isang beses ka lang pupunta, hindi na tayo magkikita ulit eh. Baka magkita lang tayo pag mahina negosyo mo eh. Pag pinapunta mo ako doon. Yun nga, nasabi niyo, sir, pag pwede na akong i-incur lang. Yan. Sige. After a year ago. Ma'am, thank you so much po. Thank you so much. Hindi ko lang yung contract niyo. Thank you. Sir, magpapapicture. Sige, pa-picture tayo. May sign kami, ma'am, ganito. Yan. Ma'am, thank you so much. Thank you. Apo, maraming salamat. Thank you po Thank you. Pa-uwi kayo Las Vegas niya? Di pa. Next end of the month. End of the month. Nakapag-decide ba kayo? Okay naman? Yeah. Everything good. Talagang everything in beginning, talagang Oo. mahirap talaga sa umpisa. But it will. Lahat yan, boss. Kailangan mo talagang pag-aralang maigi. Yun nga, So, ilalagay sa Bicol to. Anong package ang medyo napusuan? yun ako yung 10. 10. Either 9 or 10. 10 will be the good choice. Yeah. But, siyempre, medyo Nagod mahal. ako, nagkaroon kayo ng 10 eh. 9 lang iniisip ko eh. Yeah. Biglang nagkaroon ng 10. Ano kasi yan, sir eh? Kumbaga, matagal na yan noon. Package 10 is already 5 years in industry. Pero hindi ko pinupush. Kasi gusto ko masubukan muna siya ng taon before ko i-market. Kumbaga, pinerfect muna namin siya before I offer. Sabi ko, parang iPhone eh. iPhone 10. Baka magkakaroon ng 7. Baka maglabas na ako ng 17 yun. Actually yan, in-address lang namin para mas mabiling pag-usapan. Yeah. We want to talk about water refilling station. Alam na agad namin kung ano yung mga codes namin. Yes. Nag-gold nga ako, pati ibang company, ginagaya na rin yan eh. Meron kayong package 10, ako po tayo dyan. Thank you. Business. Sige po. Have a good day po. Opo, very busy yung day ngayon. Opo. Salamat po for coming. Ayos na, na-present naman na naman. Ay, na-present na ba na maayos? So you don't need me anymore. Na-clarify rin yung mga queries sa'yo. 7 yung as of now na decisions. Naging decision ninyo. You want to talk about it? Wag na. Kasi pag umuupo ako yun, nagiging 9 yan eh. Wag na. Wag na, no? Huwag natin pag-usapan yun. Okay na tayo 7. 7. Kasi yun, sir, yung reservation, hindi siya mapo-forfeit. We don't forfeit, but we don't refund. Yun kasi inisip ko baka mat-late yung bill debit. It's okay na ma-delay. Basta sabihan nyo lang kami as soon as possible. Kumbaga, kahit ma-delay yan ng ilang taon, hindi namin pinaforfeit ang pera. Kasi pera nyo yan eh. Ang amin lang po, inform nyo kami. Kagaya yung client din namin kanina lang, andito. 1 year na yata yung wala pa na. 3 months bago siya nag-update. Pabalik ng US. Sa amin, hindi big deal yung kayo yung ma-delay. Ang big deal kami pag kami yung delay. Yun ang problema. But hindi pa naman nangyari sa amin. Kasi nakalagay sa contract natin, boss, na kapag delay kami, we were going to pay you 5% of the amount. Siyempre, may pera kasi kayong involved eh. So, yung pera nyo, binabalyo namin yan na parang instead na kayo yung nagpe-penalty sa inutang, kung inutang man, dapat kami yun kasi kami yung delay. Pero wala pa namang ganun. Ayaw namin ng delays. Not unless, sabi nga namin, kung kayo po yung may lapses in case, just inform us para at least hindi ma-impose yung 5% penalty. Pero makuha na, sir, yung floor plan. Lahat.
Everything Para makukunin mo. mapasimulan. Yes. Does it vary po every year? Nag-increment siya every year? Yung It's depending on the situation of our economy, ma'am. Hindi kami makapag-increase kung wala naman din nagbago sa binibili naming mga materyales. Nag-i-implement lang yun pag alam namin na, tumaas yung mga bilihin. Like dati kasi medyo mura-mura noon eh. Yung diesel lang mura noon eh. Kagaya nga yung iba dati, libre yung delivery ko eh. Dati pero ngayon hindi na libre. Kasi nga tumaas ang diesel from 30 pesos dati, di ba? Libre ko pa noon eh. Pero nung nag 60 pesos, umaray ako eh. Sabi ko, dagdag tayo delivery charge, di ba? So ganun po siya. Kumbaga, ako, ma'am, dinodocument ko lang yung mga sinasabi ko para at least in time na sinabi ko na sinabi ko pala sa inyo pero hindi, may habol kayo yan. everyday. Evidential. So, nasa video, ma'am. We're just concerned lang po kasi doon sa para makita namin at least sa floor plans. Kung paano kami nag-start. Actually, ma'am, sa La Union, Region 1 pa kayo, di ba? Ang pinakamahirap kumuha ng operational permit sa atin. Region 1 din kasi to eh. Pangasinan is also Region 1. Tayo may pinakamahirap kumuha ng permit. Isipin mo, buong Pilipinas, tayo lang ang bawal ang alkaline. Di ba? Cute, no? Pero punta ka ng Maynila, nagbibenta sila alkaline. Saka dito sa Region 1, buong Region 1, kapag nakita nila na may alkaline system yung machine mo, kahit may permit ka na noon, cancellation of permit yan. Implemented 2014, tagal na rin. Ang cute, no? But yun nga, unfair lang. Okay lang din naman yun. Pero want you to know na sa totoo lang, sa Region 1, wala naman tayong arsenic contamination. Wala tayong arsenic, wala tayong cadmium contamination. Supposed to be ng mga volcanic area, meron yun. Tayo wala naman volcanic area na malapit sa atin. So basically, kapag nagpapatest tayo ng tubig, usually 14 parameters pa nga lang eh. Pero sa Pampanga, yung mga kausap natin kanina, 19 parameters sila eh. So doon pa lang malalaman mo na may contamination sila compare sa atin eh. Diba? Kasi mas iba na yung tinetest nila eh compare sa requirements dito eh. Basically, dapat sila yung bawal yung alkaline, not here. Kasi the alkaline system cannot filter that kind of element. But unless if you purified mo siya and then you're going to alkalinize it. Nakapag-inquire na rin siguro kayo, di ba? I think, sa office. Pero kapag inquire na rin kayo sa iba, hindi. Hindi po. Ito talaga target. Dumiretso kayo dito. Tiwala kayo sa amin. Siguro, napanood nyo na umuwi na ako, kaya kayo nagpunta. Actually, yun po yung habo niya makapag-picture sa inyo. Gano'n. Picture lang pala, sir. Sana sinabi mo agad. Initially sa 6 sana. So, niisip ko yung backlash niya. Okay yung 6 para sa mga masiskip na lugar. Maganda po yan. Pero kung kukumpitin mo kasi, konti lang difference niya sa 7. Parang ganito nangyayari, ma'am eh. Kapag ka ang idea mo, nasa purified system ka niya. Tapos you're going to compare how much the price, how much the savings. Tapos makikita mo na, ang laki ng masasave ko. You will go talaga sa highest. Hindi ko na sabihin yung 9. Hindi ko na, kasi magiging 9 yan eh. Oo. Next machine lang yung unay. Next machine na lang yung 9. Pero gusto mo bigyan ng chance? Napag-aralan mo ba yung 7 and 9? Not yet. Hindi ko na Gusto mo ng shortcut? Ito, sabihin ko sa'yo shortcut. Sa kuryente mo na pag-usapan natin. Kung package 7 yung sa'yo at nagbibil ka sa kuryente ng 10,000, pag 9 yung machine mo, 5K lang. Ano ba po? electricity. Kuryente pa lang yun Huwag mo natin pag-usapan ng tubig. Kuryente pa lang. Sabi nga natin, ang laki ng savings. Kuryente pa lang. Huwag muna yung tubig. Ngayon, tignan mo, magkano yung difference ng 9 at 7? 40,000 lang. Yes! Computin mo, 40K lang ang difference niya. Kung 40,000 lang ang difference, boss. Again, balik tayo sa kuryente. Kuryente-wise, kung 5,000 ang natitipid mo, boss, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Within 8 months, bawi mo na yon. Boss, ang kinumpute natin is only electric bill na nagkukonsumo ng 10,000. Paano kung kagaya ka ng water station ko na kumukonsumo ng 20,000 monthly? Boss, kung 7 yung gamit ko, dapat 40K ako. Kaya lang dahil 9 yung gamit ko, 20K ako. Ngayon, ulitin natin yung computation. Magkano ang price difference? 40K lang. Bawing-bawing. Diba? Electricity pa lang yun. Yun ang sinasabi ko, boss. Sa kuryente pa lang, So, ilan yung output mo sa gallon? 12,000 gallons per day. Yung isa, 6,000 gallons per day. Doble kasi. Basic lang computation. Kung 10 oras ang takbo ng 7 mo, yung 9, 5 hours lang. Puno na agad yung tangke. Makes sense, di ba? Ngayon, ito yan. Kinukuha mo yung package ng installment or cash. Installment. At pa matinding offer ko sa'yo, boss. Hindi lang naman sa'yo sa lahat na bibili sa akin. Since installment ka, boss, yung 40,000 difference mo, kung i-upgrade mo yung 7, aabot ka ng around 80,000 to 100,000 pesos. Upgrading pa lang yon para maging 9. Ngayon, tignan mo, yung 40,000 difference, sumama sa installment mo. Tignan mo kung magkano yung dagdag mo sa down payment mo sa 7. 224. C, yung 9 mo, 244.
Nadagdagan ng 20,000 yung down payment mo. 20K lang. Ngayon, yung another 20K, sumama sa installment mo nang walang interest. Come to think of it. Ngayon mo sa akin sabihin na hindi sulit yan. Di ba? Ay, mapalain ka talaga. Di ba? Let's be real, di ba? Boss, Fit ka. nakatipid ka na eh. Instead na ibabayad mo sa electric bill mo yon, binayad mo sa machine eh. Na alam mo namang hindi lang isang taon mo gagamitin yan eh. Hindi mo nang ginamit mo ng 10 taon yan eh. Ilang taon mo nang binawi yun. Resort mo tayo. Kasi makaka-base mo nga. Kasi kung 6 naman ang binibase mo sa 6, iba ang motor ng 6, iba ang motor ng 9 at 7. Yung 7 po kasi, tinan mo may ABR na kasama. Ang ABR pa lang, 38,000 na ang isa nun. Dito kasama yung 10 kVA mo na ABR eh, na sumama sa installment. Kita mo yon? Yung bang instead na ilalabas mo ng bigla yung pera mo, natulungan ka na makapagpaikot pa kasi may installment eh. Bilang pala ito kung ikaw Kaya nga eh. Tingnan mo yung difference mo sa monthly, 9,750. Dito, 8,900. 700 pesos lang ang nadagdag mo sa monthly. Upgraded na. Buti naghintay ka. parang ngayon ang sinasabi mo, sir, buti umupo ka dyan. Hindi ko napansin naman. Ayan. Hindi lang yung incremental. Oh. Kaya nga binigyan kita ng chance. Sabi ko, sir, gusto mo bigyan ng chance? Boss, ito tandaan mo, boss. Kahit anong bilhin mo, okay lang sa akin. Kahit yung 7 ang bilhin mo, okay lang sa akin. Parehas naman po na may income ako dyan. Hindi naman lalaki income ko kung bilhin mo yung 9 eh. Lalaki ang income ko pag nagpa-upgrade ka. Kasi siyempre, babayaran mo ko ng mas malaki dahil nagpa-upgrade ka eh. Saka hindi na siya pasok sa installment. Hindi na. Hindi siya papasok sa installment. Ika-cash mo yun. Yung sinasabi ko sa yung difference na 100,000, babayaran mo sa akin ng cash yun. Hindi ko papautang sa'yo yun. Napaisip-sip mo. Alain mo yung mga taga-Department of Trade Industries sa akin nagninegosyo. Sabi ko nga sa mga client ko, maswerte kayo kasi itong water station business, may company na mag-a-assist sa inyo kung paano mag-start ng negosyong to. Ang water refilling station, yung water system namin, kung bakit kami nandyan ngayon, dahil sa nagbebenta yung magulang ko ng kalderong mamahalin. Crazy. Yung mga mamahaling kaldero, yung mga high-end boss, yung mga ngayon, Salad Master, million na yun eh. Pero dati nasa 500,000 lang. Yun ang reason kung bakit nagkaroon ng filtration system dito sa atin. Hindi yung main purpose na inumin. Na magbenta? Hindi. Na-realize ko kung gaano ka-importante ang after sales sa isang negosyo. Kasi yung customer relationship, doon nagbibuild yun sa after sales. And it just happened talaga nung 2008. Water station talaga ako. Doon ko na-realize na ang lakas pala ng water station business. Sa amin naman, sir, ang maganda. Yung kinausap ko yung taga Cavite, taga Santa Rosa, na naggaganyan na. Kasi wala po pa ibang pag-usap. So meron sa Pangasinan, nag-giveaway na sila. Kasi committed na kayo sa kanila or hindi namin kayang tapas na sila. Kasi